Ang lola ko ang nangungunang Feng Shui master. Iginagalang siya ng maraming tao. Nang ipinanganak ako, pinili ako ng Yanwang para makaligtas. Itinakda ng lola ko na mag-asawa ng 4 na mayamang nobya para sa pampaswerte. At inutusan niya ako na magkunwaring tanga sa harap ng tao. Kailangang nakapantalon kapag umiihi o dumudumi. Di naglaon, pag negatibo 18 ko dumating ang kasunduan sa pag-asawa. Dahil sa pabor na ginawa ng lola namin noon. Sunod-sunod silang pumunta sa bahay namin. Fangjia, Zhangjia, Qianjia at Yijia. Dinala nila ang mga anak na babae sa kasunduan kay Chanyi Shenpo. Ang gandang makyup mo ngayon, ate. Pag nakita ang bobo na apo ni Chinese Shenpo, siguradong mapapansin ka niya. Hindi ako magpapakasal sa bobo na yun. Sabing kuya ko, kung pipiliin akong bobo na yun, ikakansela namin ang engagement. Hindi maganda kung kakanselahin yon. Kung sino man ang sumira sa kasunduan kay Chinese Shenpo, magkakaroon siyang malaking malas. Mababang parusa, mawawala even ang bangkay, malubha, mamamatay ang buong pamilya. Sino mang gustong magpakasal, sige. Ako, hindi ako magpapakasal. Nasaan siya? Nakahintay na kami rito ng matagal. Nasaan ang apo na yun? Naku, sino nagtapon ng mansanas? Lola, dali, tingnan mo. Lola, dali, tingnan po. Sino ang nagtapon ng mansanas? Naninang, halika't tingnan. Naninang, halika po, tingnan ninyo. Dumating na ang asawa ko. Nasaan ang mansanas ko? Mansanas. Kain ka ng mansanas, asawa. Kung ayaw mo, ako na lang kakain. Lucia Oye, marunong ka ba ng Feng Shui at medisina? Marunong. Marunong din akong manood ng tea. Mukha naman, mukhang hindi pa niya naabo ang kahit bahagyang kakayahan ng Tianyi Shenpo. Anong gagawin natin ngayon? Halika mga kuya. Tingnan nyo rito. Dito. Tingnan nyo. Sino ang pipiliin mong maging asawa? Piliin si Qian Yui, huwag si Yanran. Gusto niyang kontrolin ako. Buti na lang naging ako na noon. Ang ika-23 henerasyon na Feng Shui master. Pipiliin ko. Pipiliin ko siya. Pipiliin ko siya. Pipiliin ko siya. Congrats, kapatid na babae. Kuya! Mga Ginoo, hindi dahil ayaw ng Ijia na sumipo. Kundi may kumakalat na balita sa Feng Shui Circle, na si Yanwang muli raw ang tumutok sa kanya. Hindi namin kayang ipakasal ang kapatid ko, sa taong patay na ang kinabukasan. Hindi ako magpapakasal, ako si Yanran. Ako, Fang Ziuqiu, hindi ako magpapakasal. Ako, Qian Yui, hindi ako magpapakasal. Ako, Fang Sisi, ikakasal. Malugod na tinatanggap si Hanshu. Hanshu. Ito ang top tier na black card. May endorsement mula sa Hanjia. Walang limit, walang cap. Gamitin mo ito at malaya kang makikilos sa Haicheng. Kunin niyo muna at gamitin. Said. Ito ang iniwan sa inyo ng inyong lola, Yang Shibeyu P. Si Chanyi Shento mismo ang nagbendisyon nito. Pananggalang laban sa masasamang espiritu, walang katulad, walang kapantay ang halaga nito. Nahanap na ba si Fang Sisi? Nahanap na. Noong dinukos siya noon, malubha kayong nasugatan. Dinukos si Fang Sisi ni Li. Pindutin ninyo ng mahigpit. Bakit hindi pa siya pinapatay? Ile. Ikaw pala. Ako nga. Ngayon, patay na ang lola mo. At ikaw ay isang tarantado na parang 3 taong gulang ang talino. Anong karapatan mo kunin si Fang Sisi, ang pinakamagandang babae? Ayon sa kasunduan, dapat siyang pakasalan mo. Ang lola mong laging may mga mistikal na hanga-hanga. Alagang bihasa siya sa paglano. Bugbogin ninyo siya. Bugbogin ninyo hanggang mamatay. Tigil. Fang Sisi, sumama ka sa akin. Kung hindi, mapapanood mo siyang mamatay. Lumayo ka. Tigil. Sasagot ako sa lahat ng gusto mo. Basta palayain mo siya. Kung ganoon, gawin mo rito. Si Fang Sisi ay,
upang hindi ikasal kay Li. Nagbanta ng pagkapakamatay. Dahil dito, pinahiyapan ng Ijia ang Fangjia. Hindi kinaya ng Fangjia ang presyon, at nakipagsabwatan sila kay Li. Sasamantalahin nila ang auction ngayon. I-auction nila ang kasunduan ni Fang Sisi. Ngayon din, Sobra na ang pang-aapi ni Lei. Ang puot sa pag-agaw ng asawa. Babayaran ko siya isa-isa. Pansin ninyo, ang sunod na i-auction ay isang napakagandang bagay. Kasunduan sa kasal ni Fang Sisi. Wow, ang ganda. walang kasing ganda, Hai Cheng nga. Isang kambihirang ganda, lumilitaw bawat 4,000 taon. Ngayon, hindi ako maniniwala na hindi kita matitikman. Panimulang bid, 50 milyon. 70 milyon. Tunay, ang Ijia ang namumuno sa Hai Cheng. Sobrang lakas nilang gumastos. 70 milyon isang tawad. Kami sa Ijia, malapit na kaming makipagtulungan sa Hanjia. Makikipagtulungan kami sa Hanjia. Barya lang to, parang tubig lang. Hanjia, nangungunang puwersa ng Haicheng. Pinuno ng 5 dakilang angkan. Yung Hanjia na hindi matantiyang ang yaman, sobrang malaking personalidad sa Haicheng. Fang Sisi. Nagsisisi ka na hindi ka sumama sa akin agad, di ba? Yeah. 70 milyong? Meron pa bang mas mataas? 100 milyon. Tanga. Louis, tanga ka, buhay ka pa pala. Ang kagalang-galang na Fangjia, inasawa nila ang anak nila sa isang tanga. Nakakahiya talaga. Fang Sisi. Bakit ka nandito? Wala yan, andito ako. Ngayon, anong klaseng tao na ang pumapasok? Kahit pusa at aso pwedeng pumasok. Akala mo paling to. Ikaw tanga, biglang dumating dito? Baka naman gusto mong dayan ang Fangjia? Kunin mo ang perang to at umalis ka na. Sapat yan para magamit mo buong buhay. Itong perang to, ipasunog mo na lang bilang papel na pera. Kumusta yung sugat mo? Huwag kang mag-alala, ako na ang magpoprotekta sa iyo ngayon. Nagkaroon ng kasunduan sa kasal ang Fangjia at ang lola kong si Chanyi Shenpo. Si Fang Sisi, ayon sa puso at hustisya, asawa ko siya. Inilala ko ninyo ang kanyang kasunduan sa kasal? Wala pa ba kayong hiya at dangal? Hindi na valid ang kasunduan. Wala na ang matandang punong bahay at ang lola kong si Chenny Shenpo. Said. Kung i-auction ang kanyang kasunduan sa kasal, sasali rin ako. Ayon sa patakaran, ang pinakamataas ang panalo. Tumahimik ka, tanga. Ginang Fang, mag-ingat ka baka magkasakit ka. Ang bobo naman yan, kung gusto niya mapahiya sa harap ng mga kilalang pamilya, tutulungan natin siyang gawin yan. Dito sa auction ngayon, mga prominenteng tao lang ang dumalo. Kailangang may kapangyarihang pinansyal na higit sa 10 milyon para makapasok. Ikaw na mahirap at bobo, dapat nasa bangketa ka lang. 10 milyon lang at makakapasok ka. Kung ako, may 100 bilyon ang halaga. Hindi ba dapat ako ang maupo sa pangunahing mesa? Sinasabi mo may 100 bilyon ang halaga mo. Ngayon pa lang sasali ka sa pagbid para kay Fang Sisi. Marahil, siguro dala mo ang sapat na pera, di ba? Hindi pwedeng sukatin si Sisi sa pera. 5 milyong ibibigay para sa dote ni Sisi. 10 milyong ibibigay bilang kasal na handog. Ang kontrata ng Hanjia, 1 bilyon. Ang kontrata ng Hanjia. Alaga bang ibibigay ito sa aming Fangjia? Huwag kang mag-alala, Ginang Fang. Pag nakapasok si Sisi sa pamilya, idaragdag ko ang pangalan ng Fangjia sa kontrata. Tutulungan nitong maibalik ang Fangjia sa ruro. Kapag nakuha natin ang kontrata ng Hanjia, tiyak na babangon muli ang Fangjia. Ako si Li, handang ilaan ang 3 malaking halaga na ito. Pinapabid ang kasal ni Fang Sisi. Ano kaya ang isip ng Fangjia? Ayoko. Si Lee pala sarap at mababa ang asal. Mga babaeng pinaglalaro niya. Marami, hindi man libo, siguro daan-daang. Fang Sisi, ikakasal ka kay Lee, biyaya yan sa'yo. Kapag napangasawa ka, pareho lang kung sinong lalaking paglingkuran. Mas mabuti pang paglingkuran si Ili kaysa kay Louie na hangal. Dahil bidding ito, pantay na kompetisyon. Bibigyan din natin ang ay hini sa karapatang magbid ni Louis. Ito ang aking dot. Ito naman ang iyong dot. Napakaliit naman ng pendant na yan. At pinapangahas mo pang ibid yan? Basurang bagay yan. Baka nakuha lang yan. Sa kung anong basurahan. Dahil lang sa basurang yan, sumusugal kang makipagkumpetensya kay Lee para sa 1 bilyong dot. Ito ang Yangsi Beiyupei. Si Chanyi Shenpo, ang lola ko, mismo ang nagbigay liwanag nito. Walang kapantay, isang walang presyo na kayamanan. Nakakatuwang biro. Kung totoo ngang ito ang Yangsi Beiyupei, sapat na para bilhin ang lahat ng koleksyon sa silid na ito. Ang hangal talaga. Sinasabi mong tanga ng pati siya naniwala. Bakit hindi mo sinabi? Ikaw ba ang makakakuha ng Hanjia kontrata? Mahirap ba makuha ang Hanjia kontrata? Ano itong sinasabi nito? Hanjia contract. Hindi mo dapat pinapangarap yan, maliit na daga. Hoy, Hanshu. Gusto ko ng pakikipagtulungan mula sa Hanjia. Ipadala ninyo ang kontrata sa akin ngayon din. Lolo Obin. Nangangahas kang magwalang balaes sa Hanshu.
Sino ka nga ba sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat magligo ng kanyang sapatos. At nangahas ka pang tawagin siya ng tuwiran. Hanshu ay hindi para sa mga gaya mo. Hindi karapat-dapat ng mga mababang tao. Kahit ang aso ng Hanshu, mas mamahalin pa kaysa sa kinain mo. Aking pinahahayag. Ang dote ng panganay na anak ng Ijia ang may pinakamataas na halaga. Ang ikatlong anak kong babae, si Fang Sisi. Sa loob ng 3 araw ay ikakasal kay Yishu. Napakasilalim ng mata mo. Malinaw naman, mas mataas ang halaga ng dot ko. Tumahimik ka. May Hanjia contract ba si Yishu? Ikaw, meron ka ba? Hanshu, may 5 minuto ka, dalhin mo ang kontrata rito. Said. Naangarap ka lang. Inalaya ka namin na mabuhay at pumasok dito. Kaya isipin mong badas ka na. Gaano man kataas ang katayuan ni Hanshu, hindi mo siya maaaring dungisan. May tamang oras at kaparaanan ang pagpapanggap na baliw. Hindi pa natin pinag-usapan kung paano makikipagtulungan ang Hanjia. Kahit ang pangalang Han mismo, ay hindi karapat-dapat lumabas mula sa iyong mabahong bibig. Sumalungak ka na. Puro kang kalokohan. Inipek mo at iniugnay kay Hanshu. Tao, sirain ninyo ang kanyang mga binti. Ihagis sa dagat at pakainin sa mga isda. Dumating si Hanshu. Si Hanshu dumating. Si Hanshu mismo ang dumating. Ang Fangjia, tunay na nagningning. Makita ang tunay na mukha ni Hanshu. Wala nang pagsisisi ang Fangjia kahit mamatay. Walang iniintinding formalidad. Ang manugang ng Fangjia ay isang makapangyarihang tao. Tiyak angat ang Fangjia sa tuktok. Pangahas. Hindi pwedeng ihagis ang Yangshi Beiyupei sa lupa. Sino ang gumawa nito? Si Hanshu batong tanga na ito? Ginagamit niya ito para lokohin kami, parang basura. Ito'y isang walang kapantay at walang sukatang kayamanan. Kayong mga bulag at hangal. Louis, nahuli ako. Ayos lang. Huwag ilantad ang pagkakakilanlan ko. Nasaan ang kontrata? Louis, nalito ang kontrata. Inabot sa akin ni Hanshu ang kontrata. Hanshu, hindi ba para sa Ijia ang kontratang ito? Akala nyo karapat-dapat ang Ijia? Dineklara kong tinapos ang kontrata ng Hanjia at Ijia. Ang kasosyo ng Hanjia. Tanging si Louis, ang ikatlong manugang ng Fangjia. Ano nang gagawin natin ngayon? Kinukuha pala ang kontrata ni Louis. Kinuha pa ng hangal. Wala yan. Nagkakapalad lang siyang nakalapit sa Hanjia. Pag alam ng Hanjia na tanga siya, tiyak na tatalikuran nila siya. Sabihan mo si Fang Wihai. May sasabihin ako sa kanya. Ano pa hinihintay mo? Sumakay ka. Sakay na. Anong gagawin natin? Wala nang daan sa unahan. Mag-ingat ka, alagaan ang sarili. Saan ka pupunta? Louis. Sino kayo? Sabihin ninyo, sino ang nagpadala sa inyo? Ano naman kung sabihin namin? Bahala na, nakuha na ni Yili. Baka ang asawa mo na sa kanya na yon. Parang sobrang saya na siya. Dapat pasalamatan natin si Zhang Tianyi. Taas ko ang baso para sa iyo. Walang anuman, Ili. Sana pagdating ng oras, Ili, kapag nakuha mo na ang ikatlong binibini, huwag mo akong kalimutan. Siyempre naman, sasalo tayo sa biyaya. Ganon din sa babae. Sage. Nahuli na ang binata. Yili, anong balak mo? Sasabihin ko sa'yo, Louis darating agad para iligtas ako. Louis. Yung inutil na yon. Gusto niyang mula sa pamilyay, sa gitna ng napakaraming eksperto, makatakas. Depende kung may kakayahan siya. Louis, huminto ka dyan. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos mong inumin tong ala, papayagan kitang hanapin si Louis. Nasaan sila?
Inil. Naisip mo bang mamatay ka na lang? Fang Sisi. Iwi kita. Hindi ba sabihing bobo si Louis? Kailan siya naging ganito kakapangyarihan? Fang Sisi. Louis, tulungan mo ako. Gago, nilasahan ka nila ng gamot. Gumising ka na. Louis. Saan ba tayo nandito? Fang Sisi, balik ka rito. May nangyari. Anong problema? May kaguluhan sa kumpanya. Lahat kayo, mag-ayos kayo rito. Ama, Alam mo pa rin bang ako ang tatay mo? Tingnan niyo kung anong ginawa nila. Nagpadala na ng hamon ang Yijia sa atin. Gusto nilang hamunin ang Fangjia sa Borowu. At sinugod pa nila ang mga kapuskamay nating negosyo. Malapit na mabangkarote ang Fangjia. Dahil lahat iyan sa tanga mong minamahal. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Hoy, ipaligid ninyo siya at dalhin sa Ijia. tigil. Tatay, kailangan muna nating mag-isip. Paano natin maayos ang mga kliyente? Wala itong kinalaman kay Louis. Puta. Hindi ko akalain na para sa isang tanga. Isusuko mo pa ang buong Fangjaya. Kinain ba ng aso ang iyong konsensya? Ako, Ang ingay pala dito sa bahay ng unko. Bakit nandito ka? Ang pwesto ng puno ng pamilya, hindi sayo. Bakit naman ganoon kainit ang ulo? Unko, hinahanap ko siya. May problema sa puno ng pamilya. Malubha ang kondisyon ng matandang Ginoo. Ano? Doktor, kumusta ang tatay ko? Matanda na ang lolo, may katandaan na. Dapat maghanda na ang Fangjia ng mga huling ritual. Ano? Doktor, ang lolo ko palaging matatag ang katawan. Paano siya biglang nagkasakit? sandali. Anong ibig sabihin yan? May makakapagligtas sa lolo namin? Anong magagawa ng isang tanga? Alisin mo ang maruming kamay mo. Hindi mo pwedeng hawakan ang katawan ng lolo namin. Ang lolo nitong huli, parang laging nahihirapan sa paghinga. Wala na rin gana kumain. At palaging nagpapawis ng malamig. Paano mo nalaman? Nahanap ko na ang pinagmulan ng sakit niya. Kunin mo ang isang set ng silver needles para sa akin. Ang galing naman, kumuha na ng silver needles. Dati sa bagay baliw lang siya. Paano mo ipagkakatiwala ang buhay ng lolo? Sa ganitong tao, Narinig ko rin na ang ikatlong manugang ay apo raw ng Chenny Shenpo. Baka naman may totoong kakayahan siya. Saije, hayaang subukan niya. Kung gumana, buhayin ang lolo. Lolo. Hindi pwede. Walang problema ang mga turok na nilagay ko. Paano nangyari ito? Ito. Shitsin Zhao. Patay na ang patriarka ng pamilya. Ano? Sinasabi nilang ikaw ang pumatay sa lolo. Ikaw, mamamatay tao. Mga tao, dalhin ninyo ang pumatay na ito. Sa istasyon ng pulis. Anong istasyon ng pulis? Papapatayin kita na yon. Lasing na ang galit nila, mga tao. Patayin ninyo ang hayop na ito. Sandali lang. Hindi pa patay ang lolo. wala na ang pulso ni lolo. Ano pa ba hahanapin mo? Gaimen Shisanzen. Lolo. Lolo. Sisi. Bakit ka umiiyak? Lolo. Ayos ka lang pala. Salamat naman at iyan. Saan alis si Yarlin? Gusto mo na sanang umalis pagkatapos mong makasakit. Anong ibig mong sabihin? Anong pinagsasabi mo? Ano to? Ito. Hindi ba ito ang palaging iniinom ni lolo? Na pampalakas ng katawan? Ito pala ang dahilan kung bakit laging mahina. Ang pangangatawan ng lolo. Ikaw pala. Ampun ninyo po, lolo. Naligaw lang po ang isip ko. Patawarin ninyo po ako, lolo. Ihila siya palabas at ipakain sa mga aso. Maghintay lang po muna, lolo. May isa pang mastermind sa kasong ito. Ano? Sino ba? Bakit ka nakatingin sa akin? Ibig mong sabihin, ako ang napakalason kay lolo. Lolo, hindi ko naman kayo sasalungatin. Kung hindi, ano ba ito? Mali ang pagkaunawa nyo. Ang gamot na yan ay itinago ko na. Ikaw, Lolo,
Nalito lang po ako. Taksil kang anak. Lumayas ka sa loob ng Fangjia. Ayaw na kitang makita kailanman. Lolo, Ako na ang mag-aayos sa sumpang to. Umalis ka. Matandang ginoo. sa taong itong Bokuwai, ikaw ang magpapalit sa pangalan ng Fangjia. Matandang ginoo, ako. Sage na nga. Uy, dahan-dahan ka. Eh ikaw ang nagsabing masyadong maganda ang tunog. Hindi ko na mapigilan, mahal. Tigilan muna natin to. Tuloy tayo. Hoy, Natanggap mo na ba ang larawan ng bayaw? ikaw yan. Hindi ko inaasahan na ang pinsan ay ganitong pugitingnan. Kung ipopost mo yan online, itanong mo lang, buhay ng dalaga ng Fangjia. Ilan kaya ang dadami pa manood? Anong balak mo, Fang Weilu? Ikaw ang panganay na anak ng Fangjia, pero ang kaapatang sumali sa Bokuwai. Napunta sa babaeng yan, kay Louis, ang umamin. Tatanggapin mo ba na palaging? Nakaapi kayo ng ganong bathala? Sabi mo anong gusto mo? Madali lang. Makipagtulungan ka sa akin. Patayin si Louis. Taong diyan, dapin ninyo si Louis. Anong ginagawa ninyo? Ano ba yan? Si Louis ay nagpapanggap na tagapagmana ng Gimenshi Sanzen, nang ilalim ng pahintulot at nagpagaling sa lolo ni Fang. Kung hindi dahil sa lolo ni Fang, swerte na tumpak, matagal nang pinatay na walang puso at walang utang na loob na walang kwentang ito. Nanasawi, Bakit ka nagsisinungaling? Si Louis ang nagtusok at nagpagaling sa sakit ng lolo. Lahat naman ang nakakita. ito ang Jingsu Daozang, ang tunay na tagapagmana ng Gimenshi Sanzen. Siya nga. Noon, nung hindi ako nakabantay, ninakaw niya ang lihim ng Gimen Shisanzen. Halos magdulot ng malaking kapahamakan. Ay naku, Louis. Inilalaro mo pala kami, mga taong Fangjia. Ano pa kayo hinihintay? Ihablot ninyo siya palabas. Tigil, ama. Pero si Louis ang itinalagang tao ng Hanjia. Hindi natin basta-basta itataboy ang isang esoterikong pari na walang pinagmulan. Gagawin natin yon. Hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Sino ang nagsabing basta dahil dito? Ile. Ito ang kasunduan ng aming Zhangjia at ng pamilyang Qian tungkol sa kooperasyon. Mulang gayon, ang dalawang pamilya namin ay asa kay Yili. Yili. Anong nangyayari rito? Kami ang tatlong pamilyang Yi, Kuyan at Zhang. Nakatapos na ang kasunduan namin. Kung ang Fangjia ninyo ay may Hanjia bilang sandigan, huwag ninyo kaming sisihin pagdating noon. Hindi kami magpapakita ng awa. Ano yan? Bagaman malakas ang Hanjia. Hindi namin pwedeng dahil sa isang tanga. Makaaway yung tatlong pamilya. Mga tao, dapin ninyo si Louis. Nag-aalsa siya. Isang aso ang umatake sa amo niya. Mga tao, Kung sobrang tiwala si Lei at Sang Tianyi. Mas mabuti ba kung harapan ang pag-uusa? Kahit dumating si Hanshu, ano pa yon? Ang Hanjia at Yijia ay matagal nang may kooperasyon. Kung hindi ka lang sumingit, dapat sa akin ang kontratang ito. Sage. Tingnan natin kung sino ang mas mapapahiya. Ikaw, Ile. Si Louis, mapalinlang at malalimang plano. Huwag tayong maguluhan. Louis. Akala mo matatakot ako sa recording na yan? Ninakaw mo ang sikretong Gimenshi Sanzen. Totoo, tinangkang saktan mo si matandang Panginoong Fang. Fusheng Wuliang Tianzun. Ang mga monghe ay hindi nagsisinungaling. Ang sinabi ni Jingsu Daozhang na ito ay sapat para pagnilay-nilayan ng lahat ng monghe at mamatay sa kahihiyan dahil sa iyo. Mga tao, Hanjia at Yijia, at ang lahat ng kooperasyon sa Zhangjia kinansela, hindi na sila kailanman makikipagtulungan. Ano, hindi ito possible. Hanshu, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Louis, hindi. Louis, alam kong nagkamali ako. Ulungan mo naman ako. Ipakiusap mo sa kanya para sa akin. Ginoong Han, dahil ito'y tungkol sa pakikipagtulungan ng dalawang pamilya. Kung base lang sa kasong ito, paano yan sasapat? Pumasok ka. Mga ginoo at ginang, Ito. siyang tunay na Jingsu Daozhang, ang tunay na tagapagmana ng Gimen Shisanzen. Lu, kamusta ka na? Guro, bakit nandito kayo? Mga ginoo at ginang. Ako ang kasamang disipulo ni Chanyi Shenpo, ang tunay na tagapagmana ng Gimen Shisanzen. Ang masamang disipulo ay gumawa ng malaking gulo ngayon. Ipapalayas ko siya sa aming paaralan. Bilang maliit na paghingi ng tawad mula sa akin. Guro, nagkamali ako. Kasalanan ni Lee lahat. Siya ang nag-utos sa akin gawin to. Kayong dalawang traidor na walang dangal. Papapatayin ko kayo. Masamang disipulo. Halika na, sumama ka sa akin pawi para maparusahan ka. Kung naayos na ang usaping iyon, kami muna ang alis. hoy. Fang Sisi, ang tagal nating hindi nakita. Zhang Tianyi, anong gusto mo? Nabalitaan kong malapit si Fang Sisi at ang binata mula sa Fangjia.
Gusto kong subukan. Sa loob ng 10 minuto, dapat makarating ka rito. Kung hindi, ito na ang huling pagkakataon mong makita ang kapatid mo. Hoy, hoy. Ay, tulong. Fang Rui. Fang Sisi, Zhang Tianyi, ano ba talaga ang balak mo? ano nang gusto kong gawin? Dahil kay Luyi, napahiya ng todo ang Zhangjia. Sabi mo, anong balak kong gawin? Zhang Tianyi, sasabihin ko sa'yo, kung gagawa ka ng galaw laban sa akin, hindi ka palalampasin ni Louis. Tandaan mo ito. Wala na siyang Hanjia. Aso na lang siya. Mas mabuting sumunod ka sa akin. Zhang Tianyi, tarantado ka. Bitawan mo ang etiko. Ang dami mong kalokohan. Takpan mo ang bibig niya. Huwag sirain ang plano ko. Huminto ka, Fang Rui. Tigilan, bitawan mo siya. Tama na. Tigil. Basta pakawalan mo siya. Sisisingil ko ang kahit ano. Sig. Kasama mo ako magdamag. Hayaan ang lolo ko mag-enjoy. Bayaw, iligtas mo ang etiko. Louis. Di kita hinahanap, ikaw ang lumapit. Ang asawa mo. Talagang mabango nga. Alisin mo ang maruming mga kamay mo. Sugod. Fang Sisi, ayos ka lang ba? Louis, nandito ka na rin pala. Sino ka ba talaga? Yung taong maaring kitilin ang buhay mo. Zhang Tianyi, sinasabi ko sa'yo. Kulang pa kitang hinipong muli ang babae ko. Patayin kita nang wala kang libingan. Louis. Fangjia. Hintayin ninyo yan. Banda ng mga tanga. Nasaan ang mga gamit? Luyi, ngayon pagdurusahan mo, di ka makakaligtas. Di ka makakatakas sa kamatayan. Fang Rui, Bayaw, kumusta? Kinakabahan ka ba? hindi ako kinakabahan. Panalo ang Fang Jia ngayon. Ang sipag naman Bakit nandito ka? ay pinsan. Huwag mong porsahin ng ganoon. Ikaw ang magtatanggol para sa Fangjia. Ay ako rin ay tao ng Fangjia. Siyempre, susuportahan kita. Bakit ka nagiging mabait ngayon? Huwag ninyong isipin na dahil nakuha ninyo ang karapatang sumali sa paligsahan, ay mananatili na kayo sa pwesto ng punong pamilya. Anak sa labas. Siya nga ang anak sa labas. Ang buong pamilya ninyo ay wala ng iba, kundi mga aso lamang na inaalagaan ng Fangjia. Fang Rui. Patayin. Tingnan natin. Binatang ginoo ng Fangjia. Panahon niyong lumabas. Ikatlong laban sa paligsahan ng mga mandirigma. Fangjia, Fang Rui kontra Yitsuan Boxing Club, Yili. Magsanay. Simulan. Hindi maayos ang kondisyon ni Fang Rui. Sana hindi may nangyayari. Fang Rui, mag-ingat ka. Fang Rui. Ano na ang nangyayari kay Fang Rui? Ang sakit ng inyong anak ay kakaiba. Walang anumang panlabas na sugat sa katawan niya. Walang panlabas na sugat. Ngunit mahina ang pulso at tibok ng puso. Pinaghihinalaan kung naagnas siya ng lason. Lason? Nalalason ngayon si Fang Rui. Tiyak na matatalo ang Fangjia sa bow. Tio, kung malalaman ni Lolo na natalo tayo sa bow, Mananatili pa bang matatag ang posisyon mo bilang pinuno ng pamilya? Ikaw, Kaya kong tanggalin ang lason kay Fang Rui. Louis, Huwag mong isipin na dahil pabor ka ni Lolo, ay maaari ka na magsalita ng mga sabi-sabi. Nasabi ko na, tutulungan ko ang Fangjia na maging kampiyon sa bow. Hindi mahirap alisin ang lason kay Fang Rui, pero baka mahirapan siyang magpatuloy sa paligsahan. Kaya sa susunod na mga laban, ako na ang lalaban para kay Fang Rui.
Huwag kang magkalat ng mga kalokohan dito. Gagamitin mo ba ang pagkakataong ito ng pag-alis ng lason para patayin si Fang Rui? Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari. Ito, Doktor, hindi maganda. Mas humihinang ang pulso ni Fang Rui. Kung hindi agad tatanggalin ang lason, baka malagay sa panganib ang buhay niya. Lu Yi. Sa ngayon ako, pero sasabihin ko muna sa'yo, kung may kahit maliit na pagkukulang siya. Hindi kita hahayaan. Fang Rui. Anak sa labas, Talagang anak sa labas siya. Siyempre siya nga. Jutsuan Kishu, sa kapangyarihan ng mistikong sining, baliktad ang yin at yang. Nasa aking kontrol na. Ito ang Wutsing San ng Tsuanmen. Hindi ba ito yung bobong manugang? Paano siya nandito sa ring? Mukhang wala talagang tao ang Fang Jia. Pinayagan pa ang isang bobe na sumali sa paligsahan. Wala na bang tao ang Fang Jia? Pinapadala pa lang. Isang bobo. Huwag kang magmamakaawa mamaya. Hindi pa sigurado kung sino ang magmamakaawa. May galing pala itong manugang ng Fang Jia. Si Li ay galing sa Yitsuan Martial Arts. Pangunahing mandirigma. Nakayanan pa niya ang round na ito. Hindi naman siguro. Si Li ay nagtanggol ng titulo sa 3 magkakasunod na torneo. Hindi basta-basta mananalo kay Li. Hindi magiging madali yan. Paano? Sumuko ka na ba? Hindi ako convinced. Sa 2 round, ulitin natin kung kaya mo. Said. Kaya mo pa? Sumuko ka na ba ngayon? Talunan ka na. Inaan kunsyo ko. Si Lui ng Fang Jia ang nanalo sa paligsahan. Ay. Bukas ang pagtitipon ng Zhang Jia. Mag-imbita ka na mas maraming tao. Ipapakita ko sa kanila ang isang malaking palabas. Fang Weilu. Sa tingin mo darating pa ba siya? Hihintayin ko pa siya para magtanghal ng magik. Huwag magmadali, Zhang Qianyi. Maghintay muna. Zhang Qianyi, ang misteryoso ng magic mo. Ano ba talaga yan? Kahit sabihin ko, di mo maunawaan. Ito ba? Natuto ako mula sa isang matandang maestro, ang Yuling Shu. Kailangan lang isulat ang pesa at oras ng kapanganakan. Diri sa papel na ito, pwede mo na siyang kontrolin ang kilos. Zhang Qianyi, talagang pambihira ang talento. Ganito kabagay na sining. Ang bilis mo natutunan. Panay reserve mo pa ang isang buong palapag. Astig. hindi ba yon ang tanga na bayaw na si Lui? Zhang Qianyi, ito ang sinasabi ko sa'yo. Ang misteryosong panauhin. Akala ko sino yon? Hindi ba galing iyan sa Fang Jia? Yon na walang kwentang bayaw? Ano ba? Hindi na niya makita ang daan pawi? Tama na, tanga. Ipapakita ko sa'yo. Isusulat mo lang ang pesa at oras ng kapanganakan mo. Dito sa papel na ito. Ang stock ng perang ito ay mapupunta sa'yo. Panindigan mo ang sinasabi mo. Siyempre naman. Said. Ako ay ipinanganak noong taon ng Jiazi, buwan ng Bingshen. Araw ng Xinqiu, oras ng Washi. Lui, bumaba ka at lumhod. Lui, sinabihan na kita na tumayo ka. Sinasabi kong di ka sanay mag-aral ng sining na ito, kaya huwag ka nang manghalinhan. Wala kang alam. Ito kasi. Yuling Shu. Tama ba? Paano mo nalaman? Ito ang pinakamataas na lihim ng Quanmen. Sinasabi ko sa'yo, totoong gago ka ba? O nagpapatalong tanga ka lang? Nangyari kang napaniwalaan. At lalong pinahiya mo ang sarili mo. Tandaan mo, hanapin mo ang manloloko at kunin ang perang iyon pabalik. Huwag kang gumalaw.
Zhang Xiao. Ano ibig sabihin yan? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ako ang matatalo, papalayain kita. Sige nga. Pero, kung di gagana gamit ang akin, baka palitan mo at subukan ng iba. Sino? Siya. Sag. Hindi si Zhang Xiao, hindi dapat biro 2. Huwag kang matakot. Hindi ninyo binibigyan ng mukha si Zhang Xiao. Ah, halika, halika. Umupo ka muna. Worry ka ba, Welu? Hindi ako sa sobra. Fang Welu, lumis ka. Welu, Welu. Welu, anong ginagawa mo? Fang Wilu, anong balak mo? Fang Welu. Fang Welu. Ayos na, ayos na. Mabuti ang yuling shu ni Zhang Xiao. May pag-asa siyang maturuan. Fang Welu, tumigil ka. Kayo dalawa. Hindi niyo ba siya pipigilin? Bakit hindi niyo siya hilahin palabas? Ikaw. Inarok mo ba ako? Cayman Dunja? Ikaw ba ay taga Cayman? Louis, iligtas mo ang kapatid ko isang bisis. Hindi na kita malilimutan, di kami magtatabing muli. Kumusta ka? Kumusta? Kaibigan ako ni Zhang Xiao mula sa kwartong 206. Ah, kaibigan pala ni Zhang Xiao. Ano po ang utos ninyo? Ganito yun. Kakatulog lang ng isang bagay sa pribadong kwarto. Gusto ko lang suriin. Sige, ayos lang. Bakit parang masaya ka ngayon? Wala naman. Nagturo lang ako ng isang estudyante. Estudyante. Louis, lumabas ka diyan. Zhang Tianyi, bakit nandito ka? Bakit hindi ka nagsabi ng maaga? Wala nang pasaring. Patayin kitang gayon. Sunggaban. Makikipaglaban ako sa'yo. Ngayong araw malalaman mo, ano ang ibig sabihin ng paggalang sa guro. Louis, Umalis ka na rito agad. Huwag kitang gustong makita muli. Ayos na. mag-ingat ka. Mamatay ka na. Fang Sisi. Fang Sisi. Sige Yuan Jufu. Gatao ng Cayman Dunja? Paano nila alam ang mag-aaral ng Kuanmen? Sino ka ba talaga? Ang patay, hindi karapat-dapat malaman ang identidad ko. Binabalaan kita. Ako ang binata ng Zhangjia. Kung gagalawin mo ako, ikaw din ang mapapahama. Signasag. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Hindi na ako magsasalita. Patawarin mo na ako, pakawalan mo na. Patay lang ang nagtatago ng lihim. Huwag siyang patayin. Bakit hinarang kanina si Jingsu Daozhang? Louis. Kung pwede pang patawarin, patawarin na. Kung ayaw iligtas ni Louis ang misis, sige, gawin niyo na. Maraming salamat sa tulong, Jingsu Daozhang. Buti na lang hindi nasaktan ng malubha ang misis. Pero kailangan ng agarang operasyon. Louis, pakitulungan kami. Dalhin ninyo ang misis sa kwarto. Sed. Maraming salamat, Jingsu Daozhang. Louis, ngayon na hindi na malubha ang misis, ako, Jingsu Daozhang, ay magpapaalam na. Bakit mo ako tinulungan, Jingsu Daozhang? Ang iyong nasasakupan, sumasaludo, Louis. Paano mo nalaman kung sino ako? Huwag kang magulat, Louis. Noong nagkaroon ng problema ang pamilya ni Lu, nasa paanan ako ng bundok, nag-ensayo. Nang malaman ko, huli na. Kaya nag-ikot ako para maghanap ng balita tungkol sa iyo. Nalaman kong nasa Fangjia ka, at naging manugang ka na naninirahan sa Fangjia. Jingsu Daozhang. Paano ninyo nalaman na darating si Zhang Tianyi? Si Hanshu. Hanshu. Lihim kang pinoprotektahan ni Hanshu. Nang malaman niyang darating si Zhang Tianyi, sinabihan niya akong tumulong sa iyo.
Ah, tama. Sinabihan din niya akong ibigay sa inyo ang isang bagay. Gising, hawak ang kapangyarihan ng mundo. Lasing, sa bisig ng kagandahan ako'y hahiga. Pakisabi kay Jingsu Daoshang na bumalik at ipaalam kay Hanshu. Pagtingin agad ang pakikipagtulungan ng Hanjia at ang kooperasyon sa Fangjia. Opo. Si Zhang Tianyi, ano ang gagawin? Hindi papayag ang Zhang Jia na titigil lang. Ang totoong utak sa likod nito, hindi naman siguradong Hangjia iyon. Ang tibay ng buhay ni Louis. Hindi pa rin nila siya napatay kahit ganito. Kuya, Anong gagawin natin na yon? Hindi ba malalaman ni Louis ang tungkol sa amin? Bakit ka nag-aalala? Lumaki na ang gulo. Akala mo hahayaan yon ng Zangjia? Fang Sisi, anong nangyari? Fang Sisi, bakit ngayon ganito ka? Kasi, gusto kong makasama ka pa. Fang Sisi. Ito ay si Giyuan Jufu. Si Giyuan Jufu, ang talisman ng Gifu. Paano ito napunta rito? Sino ba talaga ang gustong saktan si Fang Sisi? Jutsuan Kishu, gamit ang kapangyarihan ng sining. Babaliktarin ang yin at yang. Hakbang sa siyam na palasyo, gagamitin ko. Ngayon. Kahit sino ka pa, ipaparamdam ko sa'yo ang laso ng iyong sariling kapangyarihan, ang pakiramdam nito. Fang Wihai, Fang Wilu, bakit kayo nandito? Siyempre, para mag-usap tungkol sa kooperasyon. Kooperasyon. Ikaw ba? Ikatlong binibini. Matagal na natin hindi nagkita. Namimiss na kita. Alis na kayo. Huwag ninyong hadlangan ang usapan ko kay Lei. Baka siya ay tauhan ng Gifu. Nakuha na. Ano pa ang hinihintay nyo? Alis na. Tayo na. Anong nangyayari sa kanya? Nagkasakit ang binata dahil umiinom siya ng saninyo. Kaya siya nagkaproblema. Kayo yon. Sinubukan ninyong patayin ang binata. Huwag kayong magbiro, sinusumbong ko kayo. Sige, tawagan ninyo agad ang ambulansya. Ambulansya. Ay, mamamatay na siya. Huwag kayong magsinungaling. Kuya, hindi ka ba marunong magamo? Dali, ipakita mo kay Xiao. Anong nangyayari? Sige, Yuan Jufu. Paano napunta to sa kanya? Hindi maganda. Malalagulin si Li. Hindi natin siya pwedeng hayaang malagulin. Kapag nalagulin siya, hindi na siya magigising. Tara, lumayo kayo. Luyay, anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mong na hindi natin siya pwedeng hayaang malagulin? Nakatulong lang naman ako ng mabuti. Bakit mo pa ako sinisisi? Yaeli, kumusta ka? Sakit na sakit ang buong katawan ko. Ano bang nangyari sa akin? dumating na ang ambulansya. Bilisan. Ayos na, mabuti kung ganyan. Lahat ng pinsala. Sakaling babayaran ng Fangjia. Tungkol naman sa ating kasunduan. Hello. Hello. Tapos na ang plano ng pakikipagtulungan sa Ijia. Anong gagayin ng kuya ngayon? Louie, hintayin mo ako. Akiusap maghintay muna kayo rito. Dadalhin na si Hanshu. Hindi ba bukas pa ang pirmahan? Bakit bigla siyang dumating ngayon? Sinasabi mo itong lupa bilang lokasyon ng sanggay ng Han Style. Kumusta? Kung hindi ako nagkakamali tungkol sa lupa na to, matagal nang nakatarget ng Huangjia at Fangjia, di ba? Kunin na natin. Tinipon ko kayo ngayon para mag-anunsyo ng isang bagay. Bukas, ang kooperasyon ng Fangjia at Hanjia ay si Fang Weihai ang magpapagusa. Ano? Bakit naman?
Ako pa naman ang opisyal na partner na itinalaga ni MR Han. At may mukha ka pang makipag-usap. Tingnan mo nga ang ginawa mo. Ano ibig mong sabihin? Alam mo ba na ngayon sa labas? Kumakalat na ang chismis tungkol sa Hanjaya. Na ang ikatlong anak ng Han ay isang homosexual, Hanshu. At saka, sinasabi nilang sinusuportahan niya ang Fangjaya. At inaalagaan ang iyon na kapustsyadong bayaw na si Louis. Ano? At hindi lang yan. May nagsasabing tinadyakan mo daw si Yili Deti. Kaya pinoprotektahan ka raw ni Hanshu. Para hindi ka makabangon at lapitan ka ni Yili para magiganti. Ate, talaga? Hindi ko inasahan. Na maaapi ka pala ng ibang lalaki. Louis, ano pang sasabihin natin? Nasiraan mo ang dangal ng Fangjia. Nandoon pa si Lu Xiaomi. Kaya pala pinapaboran ka ng Hanshu. So nakasakay pala siya sa taong may impluensya. Fang Weihai, huwag kang magkalat ng sismis. Ako ba ang nagkalat ng sismis? Siguro kumalat na to sa buong Haicheng, di ba? Sinasabi ko lang, Tio. Kayo sa pamilya, ang gamit niyong tanga na manugang. Talagang ginagamit niyo siya hanggang sa huli. Ikaw naman. Tama na. Pinapunta ako ng tatay ko para kunin ang folder. Tama nga. Lu Xiaomi. Alagaan mo ng mabuti si Hanshu ha. Nasa iyo na ang pag-asa ng pamilya. Fang Weihai. Mas mabuti pa't mag-ingat ka. May dala siyang kakaiba. Tigil, dakpin ninyo si Louis. Anong ginagawa niyo? May kumakagat sa pinsan ko. Tinutulungan ko lang siya. Kuya, iligtas mo ako. Tapos na muna ang usaping ito for today. Dalhin ninyo agad ang binata pabalik. Bakit ibabalik sa bahay? Hindi ba dapat dalhin sa ospital? Sino ba ang nakakaalam? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sayang ang mga sumpa ko. Palaot na si Louis. Ano gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Bukas hiharap ako sa pinuno ng Zhangjia. Kung maging maayos ang lahat. Ang kasal sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Malamang matatapos na. Ayos yan. Ang pamilya ng tito namin. Di nila akalaing ganito. Makakaugnay tayo sa pinakamayamang pamilya ng Haicheng sa pamamagitan ng kasal. Lola, Kumusta na ang mga sugat mo? Nahanap na ba ang taong iyon? wala pa. Gawin mong babala ito. Andaan mo. Ikaw ang panganay na apo ng Zhangjia. Huwag kang lumabas at makisama sa mga di marangal at kahina-hinalang tao. Oo. Maganda to. Kapangyarihan at kayamanan, kasama sa tawa. Buhay, parang isang kagay. Ito eh. Ag-ari ng Fangjia. Kumain pa kayo bago umalis, binatang Ginoo. Hindi na. Bumalik lang ako para kunin ang gamit ni Fang Sisi. Hindi na ako bahagi ng Fangjia. Yilei, bakit nandito ka? Louis, pakiusap, tulungan mo ako. Alam kong nagkamali ako noon. Hindi kita dapat sinaktan. Pakiusap, sagipin mo ako. Yilei, anong sinasabi mo? Paano ko malalaman kung paano ililigtas siya? Alam kong may paraan ka naman. Hindi ba dati rin nasaktan si Fang Weihai? Siguradong ikaw ang nagligtas sa kanya. Yilei, nagkakamali ka. May ibang nagdetots sa kanya. Ano? Kailangan namin ng payo mo, Louis. Bakit sasabihin ko sa'yo? Hindi naman impossible. Maliban na lang kung Louis, huwag kang mag-alala, pera hindi problema. Magbigay ka lang ng halaga. hindi pera ang kailangan ko. Ha? Walang problema, Louis. Gagawin ko yan. Ngayon, sasabihin mo na ba kung sino ang mahusay na nagdeto? Sino ang nagligtas sa kanya? Kuya, sagipin mo ako. Tapos ng usaping ito, para sa araw na ito. Ibalik na agad ang binatang Ginoo. Siya yon. Kaya nga. Lahat ng ito gawa-gawa lang ng mga magkakapatid sa Fangjia. Isang palabas na kinasa nila. Ang layunin, para pagkaisahin ang Fangjia at Yijia. Fang Wilu. Gago. Inakala mong matatalo mo ako.
Kaya ngayon, dapat alam mo na ang dapat gawin, di ba? Si Itsuan, ang panganay ng Itsuan Boxing Club, natrap siya. Kapag kumalat to, hindi ito maganda pakinggan. Bakit mo sinasabi sa akin to? Hindi ka ba taga Fangjia rin? Taga Fangjia. Sila, karapat-dapat ba sila? Hoy, ako to. Maghanap ka ng ilang tao ngayong gabi. Idukot mo si Fang Weihe. Kung may mangyari, ako ang sasagot. Paano? May balita ba kay Fang Weihai? Hoy, Fang Wilu, nasa akin ang kapatid mong lalaki. Kung gusto mong mabuhay, dumating ka mismo sa akin. Ang panganay ng Fang, mabilis naman dumating. Ang bait mo naman, kuya. Yishaw. May pag-usapan tayo. Pakawalan mo muna ang kapatid ko. Ang palo na yan, ay para turuan ka, dahil nangahas kang maglagay ng sumpa sa akin. Ang palo na yan ay aral. Kayo dalawa nagkaisa para lokohin ako. Yishaw, Teka, alam kong may galit ka. Pero kung mamamatay ka, dapat maliwanag ang dahilan. Ano ba talaga ang dahilan? kuya, tulungan mo ako. Hayaan na natin ang nangyari ngayon. Madaliin nyo, ibalik na agad ang binatang Ginoo. Ngayon lang namin nalaman. Kayo dalawang magkapatid, nagsanib kayong maglagay ng sumpa sa akin. Pinilit ninyo akong makipagtulungan sa inyo. Yes eh. Ano ba kayo? Anong pinagkaiba ninyo? Yaeli, may pagkakamali rito. Si Louie ang may gawa nito. Walang paligoy-ligoy, suntukin ninyo siya. Huwag ninyong saktan ang kamay ni Fang Wilu, kasi kailangan tanggalin pa ang sumpa niya mamaya. Louie, lumabas ka diyan. Ipaliwanag mo sa akin kung ano itong nangyayari. Hanshu, kalma po muna, pag-usapan natin ng mahinahon. Umupo po kayo, umupo. Ano ba itong kalokohan na ito? Bakit ganyan ang gawain ng Fangjia? Kakauwi ko lang mula sa Longcheng. Pero narinig ko na parang kasal kami ni Louie. Sinasabing inuupahan ko pa siya. Ano ba to? Anong nangyayari? Hanshu, pakiusap, huminahon muna kayo. Lahat ng ito, sisihin ninyo sa Louie. Kami lang din ngayon lang namin nalaman ito. Ano ang sinasabi ninyo? Si Louie rin ay biktima rito. Tumahimik ka. Hanshu, may sala at may pananagutan rito. Huwag ninyong kanselahin ang ating kooperasyon dahil lang dito. Huwag kayong umatras sa pakikipag-collaborate sa amin. Malaki ang naging epekto nito. Dapat ninyo akong bigyan ng paliwanag. Louie, umalis ka na sa Fangjia. Ano? Said. Umalis ako. Okay, alis ako. Pero huwag ninyong asahan na babalik ako. Nakakatawa talaga. Bakit pa naman hihingi ng Fangjia na bumalik ka? Totoong napaka-ambisyoso ninyo. Lu Xiao. Maligayang pagdating sa North Dos Pharmaceuticals. Anong nangyayari rito? Hanshu, ano ba to? Ikaw, Sadyang sinadya ninyo to. Ikalawang binibini. Hindi na ako miyembro ng Fangjia. Hanshu, pag-isipan mo muna. Si Louie ay isang dukha lang. Madali lang pumili sa pagitan niya at ng Fangjia. Tama siya. Naman. Louie, ano pa ba ang sasabihin mo ngayon? Ano, umatras ang Gijia sa investment? Hanshu. Sapat na ba ang regalong ito bilang pagkikita? sobra pa nga. Isang karangalan para sa Hanjia na makipagtulungan kay Louie. Hanshu. Mabuting pagtutulungan. Mga kaibigan, Sa susunod na makita tayo, magkalaban na tayo. hanggang sa muli. Kuya, Mga tao ng Ijia, paano nila nalaman ang tungkol sa mga sumpa? May espiya ba ng Ijia sa loob ng pamilya natin? Hindi. Wala sa isip ni Ilay yan. Siguradong may nagsabi kay Ilay. Tungkol sa mga sumpa. Kaya akala niya kami ang naglagay ng sumpa. At pinilit siyang makipagtulungan sa atin. hindi pwede. Hindi namin kailanman sa harap ng iba. Binanggit ang tungkol sa mga sumpa. Video iyon. Naalala mo nung sinagip kita? Sa silid pulong. Hindi. Si Louie. Louie, yung tinatawag nilang tanga na yun. Tanga. Hindi siya tanga. Ang Yuling Shu ni Zhang Chenyi.
Na siya ang sumira noon. Sigurado na siya rin ito ngayon. Kung ganun, Kung malalaman ng Fangjia ang kakayahan niya. Ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Wala naman. Pinalayas na si Luyi sa Fangjia. Sabi yan sa akin ng aming espiya. Siya at sina Fangyanan. Nagkagulo na sila. Ah, tama. Kumusta na ang paghahanda para sa bagay na yon? huwag kang mag-alala. Siguradong mamamatay sa Fang Rui ngayon. Said. Matulog ka na ng maayos. Kailangan ko pang lumabas sandali. Gaano na katanghali ang oras? Saan ka pa pupunta? Tinawag lang ako ni Xiuxiu na kumain, isang saglit lang. Kuya, sandali lang. Medyo madilim ang mukha mo. Parang may mali. Huwag ka magkalat ng haka-haka. Luy, huwag ka mag-alala, darating agad ang lolo ko. Ha? Wala naman. Ang lolo kasi niya ang sobrang busi. Kung nakakarating siya, karangalan na natin iyon. Ano ang sinasabi mo? Minsan, magiging isang pamilya din tayo. Tama ang sinabi ng bayanan. Ayain ko si bayanan, isang tuwas para sa kanya. Sanyi, magandang araw po. Ako po si Fang Wilu. Nakita na tayo dati sa Haicheng Chamber of Commerce. Walang dahilan para magpagalang, Ginoong Fang. Umupo na kayong lahat. Bago ito, narinig ko lang ang pangalan ng Sanye. Hindi pa kita nakikita. Mayon nang makita kita. Kitang-kita, iba talaga ang dating mo. Ito ang ikalawang anak na lalaki. Alaga namang kahanga-hanga. Ang pamilyang Fang. Pero ang posisyon ng punong bahay ay nasa kamay ni Fang Zheyu. Nakakaawa naman. Tama si Sanye. Mula na yon, ipagpapakasal ang dalawang pamilya natin. At umaasa kaming alagaan ninyo siya. Ngayon ang araw ng kasunduan ng apo kong babae. Iminumungkahi kong magtoos tayo. Uminom tayo. Yang kaibigan ko, sobrang tuwa niya. Ang tuwa niya, hindi niya maayos hawakan ang baso. Waiter, madala pa ng isa pang baso. Sobra talagang saya ngayon. Sobrang saya. May kasabihan nga. Walang mas masarap kaysa dumplings. At walang mas masaya kaysa sa hipag. Wihey. Pag ang kuya nagpakasal na. Sana sasama ka rin. Akain ka ba ng dumplings? Nakakahiya ka, Fang Weilo. Hindi ko inakala na ganito ka pala. Hipag, kuya ko lang uminom ng sobra. Hindi niya sinasadya, lasing lang siya. Anong lasing? Ikaw, Tingnan mo ang hugis ng hipag mo. Sa kama? Aba, naman, iba ang itsura niya roon. Sinasabi ko sa'yo, yun ang talagang walang talo. Sani, kalmado ka lang, kalmado. Uminom lang sobra ang kuya ko, hindi niya sinasadya. Ako na ang sasagot at magpapakumbaba. Hindi sinasadya, sobra lang ang ala. Fang Wihai. Grabe, nagawa mo pang sabihin yan. Tignan mo naman, may kwenta pa ba siya ngayon? Sasabihin ko sa'yo, Fang Wilu, ang apo kong babae. Hindi siya ikakasal sa pamilya ninyong Fang buong buhay niya. Sani, Anong nangyayari rito? Bakit ako nakaupo sa sahig? Saan ang tao? Nasaan si Tsiu Tsiu? Tsiu Tsiu, may mukha ka pang banggitin si Chiu Chiu. bakit ka pa lumalaban sa akin? Ano? Wala akong alam. Hindi ko talaga alam kung paano. Bigla na lang akong naupo sa sahig. Kanina, kinontrol ako. Sinabi mo ba mga tao mula sa Chuanmen? Possible bang si Luyi? Fang Rui, Kuya, nandito ka na. kamusta ang practice? Medyo ayos naman. Dumalo ako sa darating na Boku meeting, sigurado. Salamat din sa kapayo mo kamakailan, kuya. Fang Rui, hindi na ako ang asawa ng kapatid mo. Umalis na ako sa Fangjia. Kaya bayaw kita pa rin. Kung hindi mo napansin noon na may lason yung palo, patay na sana ako. Nga pala, bayaw. Nagpagawa ako ng bagong damit. Isusot ko to para sa iyo mamaya. Ayos. Fang Rui. Ito ang inyang sanang pamilya Gifu. Mabuti at ligtas si Fang Rui. Saan ka nakatitik? Hindi pwedeng ganyan na lang to. Dapat magbayad sila. Pasensya na, pasensya na. bulag ka ba o sadya? Kaya kitang bubugin, alam mo ba? Kuya.
Hindi sulit makipag-away sa ganito. Jutsuan Kishu, gawing kasangkapan ng tao. Gamitin ang lakas nito para sa akin. Anong pinagmamasdan mo? Ang taya ngayong taon sa Bou Zonghui. Isa sa 150 sa Fangjia ang panalo. Normal naman yan. Medyo mahina naman ang puwersa ng Fangjia. Ngayon, nakapasok lang sila dahil sa'yo. Kanino ka tumaya? Fangjia, Ano? Nalulutang ka na ba? Gaano kalaki ang tinaya mo? 1,000,000. Hoy, Hanshu, Louis, kinuha mo ang pera para sa proyekto. Ginamit mo yon sa pustahan at nakaangkla pa sa Fangjia. Mataas ang panganib, malaki ang posibleng lugi. Ano? Ang pera ng kumpanya ang kinuha mo? Hanshu. Hindi ba ikaw ang nagsabi na kailangan ng malaking puhunan para maipo ang kumpanya? Tinutulungan kitang umayos, eh. At saka, manalo ang Fangjia sa taunang Bou Summit ngayong taon. Sigurado iyon. Louis, mag-isip ka muna. Segish, hindi na kita pipigilan. Sasabay ako sa asawa ko tignan ang bahay. Paalam. Tinanggal mo pa ang tawag ni Hanshu. Huwag kang mag-alala. Tara, baba ka muna. Hindi ba yon si Fang Sisi? At ang inutil na manugang? Zhang Tianyi, bakit nandito ka? Ito ang sanggay ng Zhangjia. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Miss Sisi, matagal na tayong hindi nagkita. Na-miss mo ba ako? Ang asawa ko, may siya. Baka mapraning siya sa dumi. Anong nilalaro mong gayon? Isa lang talaga siyang anak ng Fangjia, na hindi pinapansin ng pamilya. May inutil ka pang manugang. Narinig ko, sinuntok mo raw si Yili ilang araw ang nakalipas. Kung ako sa'yo, agaw-agad akong humihiwalay sa kanya. Alam mo ba bakit sila binugbog? Kasi karapat-dapat kang sampalin. Lalaban ka ba sa akin? Susuntukin din kita. Tigil. Nag-away kayo sa loob ng Jintan Building. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Manjer Wang. Paano kahit sinong tao nakakapasok sa Jintan Building? At saka, nananakit siya sa loob, hindi mo ba aksyonan? Siyempre, aksyon ako. Awagin ninyo ang mga tao. Itapon ninyo siya palabas. Tumawag kayo kay Hanshu mamaya. Alam niya ang dapat gawin. Ikaw, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Marunong akong lumaban. Hello? Hanshu, ako. May problema si Louis. Sa tingin ko, inutil ang asawa mo. Hanggang kailan siya magmamalaki? Magandang araw, Louis. Sino kayo? MS Zhang. Pinadala kami ni Hanshu para protektahan kayo. Hanshu. Hindi ba siya tanga? Paano mo nakilala si Hanshu? Ginoong Zhang, tingnan ninyo. Anong gagawin natin ngayon? Anon kinatatakutan mo? Umakyat ka. Zhang Xiao, tapos ng pakikipagtulungan mo sa Bichen Pharmaceutical. Ah, bakit? Dahil isa akong shareholder ng Bichen. Gayon ang Jintan Building. Pwedeng upahan namin ang kalahati. May ilang tao sa Zhangjia ang naapektuhan. Anong nangyari? Parang ang laki ng pagbabago sa'yo. Bakit ang dami mong tinatago sa akin? Wala naman, iniisip mo lang. Quotes iyon ng Ijia. Hindi sana dapat natin pinakawalan si Lei nung nakaraan. Mahal, may ayusin tayo ngayon. Umupo ka muna. Louis, baka mas mabuting wag na. Yun ang mga high-level na tauhan ng Ijia. Alis na tayo habang maaga pa. Wala, umuwi ka muna at maghintay sa bahay. Babalik ako agad. Louis, magkita na naman tayo. Mukhang gumaling na si Lei. Ang dali-dali niyang lumabas para magparty. Ayaw ba niyang mabuhay ng matagal? Tumahimik ka. Noong nakaraan niloko mo ako. Kaya nasaktan ko nang hindi sinasadya si Fang Xiao at ang iba pa. Ngayon babawiin ko to. Sugot. Hindi ito ayusin kung ganito lang tayo. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Huwag kang lumapit. Lumapit ka pa, babaliin ko ang league niya. Teka.
Umalis na ang mga taong inutusan mo. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung maging malupit ako. Said, Umalis. Lahat kayo, bumalik. umalis na kayo, ha? Nilusob mo ako ng palihim? Makipaglaban ka sa akin. Masyado ka pang baguhan. Sunggaban ninyo siya. Louie, ayos ka lang ba? Tumakbo kayo. Nako. Nakakatakas na naman siya. Kumusta si Jingsu Daosang? Ginang, huwag magula. Naalis na ang pilak na karayom. Gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? Anong nangyari sa akin? Si Louie ay nabiktima ng Wutsingsan. Naalis na ang pilak na karayom. Magbibigay ako ng ilang gamot. Inumin mo, magpahinga ng ilang araw. Gagaling ka. Wutsing San. Muli, gawa ito ng Gifu. Gifu. Anong Gifu? Wala naman. Medyo nagugutom ako. Maghahanda ako ng makakain para sa'yo. Louie, ito ang pilak na karayom na kinuha mula sa katawan mo. Nakita ko na dati ang kaparehong karayom kay Zhang Tianyi. Eksaktong pareho. Pero ayon sa kakayahan niya, hindi siya ang gumawa nito. Si Fang Weilu ang nag-ayos noon na mapunta ako sa handaan. Gugustuhin mo bang putulin na ang uga? Huwag. Gamitin ang paraan natin para tanggalin siya. Masyadong magarbo. Ngayon hindi pa panahon. Maghintay muna ng pagkakataon. Lolo. Ngayon mag-anunsyo ako ng isang bagay. Si Louie, muling isasama sa angkan ng Fangjia. Mula ngayon siya ang manugang ng aming Fangjia. Lolo, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Sa taong ito sa Bokuway, si Louie, ang nagpataas ng dangal ng ating Fangjia. Isama siya sa talaan ng aming angkan. Hindi ba tamang-tama lang iyon? Salamat po, Lolo. Hoy, Louie, hawak ko si Fang Rui. Dali ka at punta ka rito. ano? Anong nangyari? May nangyari kay Fang Rui. Aba, ikaw nga pala. Louie, mula nang pumasok ka rito, ang buong katawan mo, napuno na ng lason ko. Hindi ka ba magaling? Takbo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gawin? Gusto kong maghiganti. Papapatayin ko ang buong pamilya ni Fang Zayu. Maghihiganti. Sino ang hinahiganti mo? Pinatay ng Fang Zayu ang nanay ko. Noong araw. Kung hindi dahil kay Fang Zayu, na tumangging ilabas ang bote ng gamot. Iligtas ang nanay ko. Hindi namatay ang nanay ko. Kaya siya ang may sala. Tama. Lahat ng ito, ako ang gumawa. Ang lason na itinago sa damit ng Peginsayo, kasama ang mga karayom na pilak para sa Ijia, at pati ang lason sa pamalo. Lahat ako ang naglagay. Bakit mo sinaktan si Fang Rui? Si Fang Rui ay inosente. Gusto kong ipadama kay Fang Zayu kung ano ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay. Ay, hoy, binata, bago ka mamatay. Pasasayahin kita ng kaunti. AMEA. Louie, mamatay ka. Tigil. Susuntukin mo ba ako? Fang Weilu, sobrang nabigo ako sa iyo. Ipinapahayag ko, simula ngayon, ang pamilya ni Fang Weilu ay tanggal sa Fangjia. Kapag namatay, hindi kayo papayagang ilibing sa libingang ng Fangjia. Zhang Tianyi, iligtas mo ako. Iligtas ka? Bakit ililigtas kita? Ikaw. Ikaw ba ang nag-utos sa akin na patayin si Louie? Balak mo bang gamitin ako tapos patayin? May ebidensya ka ba? Pero ngayon na nandito ka. Hindi kita papapadalang nagaksaya lang. Ipapadala kita sa kabilang buhay. Maligayang pagdating sa lahat. Sa listing party ng Zhangxi Pharmaceuticals. Mulang gayon, ang Zhangjia ay sasamahan ang mga kaibigan ng Haikeng sa pagunlad at sa pagsulong.
Karapat-dapat ba ang isang pamilyang may kamay na duguan na maging nangunguna sa Haicheng? Bakit nandito ka? Zhang Tianyi. Ito ang lahat ng ugnayan mo kay Lei at kay Fang Weilu. Lahat ng palitan. Ikaw ang nagutosa sa kanila para bitagin ako upang sirain ang relasyon ng mga pangunahing pamilya. Akala mo ba perpekto ang plano mo? Anong sinasabi mo? Sinong may lakas ng loob na ganyan sa aming Zangjia? Lolo. Ang lalaking yon, si Luyi, naglakas loob siyang hampasin ako. Ayusin ninyo siya agad. Louis. Ikaw ba si Louis? Sumasakalang bumabati ang mga tauhan, binatang Panginoon. Lolo. Bakit ka nakaluhod sa isang hangal? Walang hiya. Ito ang binatang Panginoon. Naglakas loob na maging bastos. Magmadali, humingi kayo ng patawad sa binatang Panginoon. Ano? Siya pala ay ang binatang Panginoon ng Juzhou. Noon pa man, kung hindi dahil kay Lu Zunshu ang nagsagit sa akin, matagal na akong patay noon. Mabilis, humingi na kayo ng patawad sa binatang Panginoon. Binatang Panginoon. Binatang Panginoon. Aking apo, bulag ang mata ko. Patawarin ninyo siya, sana'y inyong maintindihan. Dahil mismong pinuno ng Zhangjia ang nakikiusap. Ang hatol na kamatayan ay may iwasan, pero hindi siya makakaiwas sa parusa. Sa pagkakataong ito, sa buong laban ng Bou, hayaan ninyo na lang na kusang umalis ang Zhangjia. May pagtutol ba ang pinuno ng Zhangjia? Wala naman. Binatang Panginoon, kayo na ang magpasya. Mag-ingat kayo sa gagawin ninyo. Tayo na, asawa ng aking binatang Panginoon.